Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Fury 12 Hours na ipinalabas taong 2024. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita sa isang retiradong sundalong Chinese na nagngangalang Lei Jun. Siya ay nasa police station, na nakikiusap sa pulisya na tumulong na mahanap ang kanyang pamilya. Sa kanyang alaala sa sandaling iyon, nakita ni Lei Jun na malubhang nasugatan, ang kanyang pamilya na nakulong sa isang aksidente sa sasakyan. Gayunpaman, sa tuwing darating siya, palaging hinihiling ng pulisya na bumalik siya sa susunod na linggo. Sa kanyang pag-uwi sakay ng bus, sinabi ni Lei Jun sa driver na ihatid siya pabalik sa lungsod kinabukasan. Tila 10 taon na ang nakalipas mula nang pabalik-balik si Lei Jun sa lungsod para hanapin ang kanyang pamilya, ngunit nananatiling walang resulta. Komento ng bus driver na kung siya ay isang pulis, siya ay mapapagod at maiinip sa paghawak ng kasong ito dahil maraming taon na ang lumipas. Sa makatuwid, iminumungkahi ng driver na tanggapin ni Lei Jun ang katotohanan at itigil ang paghahanap, dahil malamang napatay na ang kanyang pamilya. Gayunpaman, tumugon lamang si Lei Jun sa pamamagitan ng pagbanggit na ang kanyang anak ay may pulang birthmark sa kanang bahagi ng kanyang leeg. Kinabukasan, pagkatapos magising mula sa kanyang pagtulog, ipinagpatuloy ni Lei Jun ang kanyang pang-araw-araw na gawain, naglilingkod sa mga customers sa kanyang convenience store. Ang convenience store din ang nagsisilbing tirahan niya, na matatagpuan sa isang komunidad ng Chinese village sa isang liblib na banyagang bansa. Di nagtagal, dumating ang isang pulis na nagngangalang Tainan, upang bumili ng inumin at hiniling sa kanya na magturo ng martial arts, ngunit hindi tumugon si Lei Jun. Naalala ni Lei Jun ang sandali na niregaluhan siya ng kanyang asawa ng isang second-hand na kotse, na nagpasaya sa kanya ng husto, nang natanggap niya ito. Gayunpaman, bumalik si Lei Jun sa realidad, nang ang kanyang tindahan ay tila yumanig na parang may lindol, na nagudyok sa kanya na lumabas upang malaman kung ano ang nangyayari. Ang eksena ay lumipat 1 oras bago iyon, sa isang nakatagong safe house. Sa sandaling iyon, isang grupo ng Special Forces ang nasa mataas na alerto, na nagpuprotekta sa isang babae na pangunahing saksi sa isang malaking kaso, na ngayon ay tina-target ng mga terorista. Gayunpaman, lalong naging tense ang sitwasyon dahil kailangan din nilang harapin ang 3 binatilyo, na patuloy na pumupunta para manggulo at sumigaw na umalis sila ng bansa. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtataboy, ang 3 binatilyo ay hindi sumuko at patuloy na bumabalik, na nagdaragdag ng pressure sa mga nakabantay na tropa. Habang pinag-uusapan kung paano haharapin ang patuloy na banta, biglang nabasag ng tunog ng putok ng baril ang katahimikan at naganap ang kaguluhan. Sa gulat ay nakita ng isa sa mga miyembro ng alert team na si Kimi, ang isang natatakot na batang babae sa labas. Walang dalawang pag-iisip, tumakbo si Kimi upang subukang tulungan ang bata. Gayunpaman, habang papalapit siya, si Kimi ay biglang inatake ng putok na nagmula sa hindi inaasahang direksyon, na ginagawa ang sitwasyon na mas delikado pa. Sa loob ng bahay, natuklasan nilang nawala na ang babaeng pinoprotektahan nila, dahilan para sabihin ng isa sa mga lalaki na umalis na ang babae. Di nagtagal, isang shootout ang nangyari. Isa sa kanila ay nahuli at dinala upang harapin ang pinuno ng teroristang grupo, na kilala sa palayaw na Jian, na may kasamang isang babae na nagngangalang Yingtao. Pagkatapos ay sinabi ni Jian na alam niya kung ano ang gusto ng kanyang mga kalaban, ngunit ang saksi na hinahanap nila ay nawala. Pagkatapos nito, nakatanggap si Jian ng isang tawag mula sa isang tao sa pamamagitan ng isang cellphone, na ibinigay sa kanya ng isang estudyanteng si Xiaoji. Nagalit ang tumatawag, dahil nangyari ang pag-atake sa komunidad ng mga Chinese. Gayunpaman, idiniin ni Jian na gusto lang nilang makuha ang babaeng hinahanap nila, dahil kung hindi, sila ay maghihirap. Nang walang ibang pagpipilian, binigyan ng tumatawag si Jian ng 12 oras para mahanap ang babae. Lumipat ang eksena sa convenience store ni Lei Jun, nang dumating ang isang babaeng nagngangalang Lin Wan at isang pari, na may dalang isang batang nasugatan. Nang makita ang kalagayan ng bata, ginagamot siya ni Lei Jun, hanggang sa nagkamalay ito. Hindi nagtagal, dumating si Jian at ang kanyang team sa convenience store. Napagtanto ito, mabilis na nagtago si Lin Wan, habang ang 3 natatakot na lalaki ay lumabas na nagbabalak sumuko, ngunit bigla silang tinamaan ng putok ng baril.
Di nagtagal pagkatapos, mabilis na isinara ni Tainan ang pinto ng tindahan, na sinundan ni Jian na nagsabing pumunta lang siya para makipag-deal. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ni Jian na ang deal ay simple. Nag-alok siya ng pera kapalit ng babaeng hinahanap niya, para manatiling ligtas ang lahat. Lumalabas na ang babaeng hinahanap ni Jian ay si Lin Wan, na matagumpay na nakatakas mula sa safe house ilang oras na ang nakalipas. Nag-alok si Ying Tao na pumasok at patayin ang lahat sa loob upang makuha si Lin Wan, ngunit tumanggi si Jian at pinaalalahanan siyang huwag maliitin ang mga lalaking Chinese sa loob. Sa kabilang banda, para sa kaligtasan ng iba ay agad na iniabot ni Lin Wan ang isang chip kay Lei Jun, at hiniling sa kanya na itago ito habang plano niyang sumuko. Gayunpaman, mabilis siyang pinigilan ni Lei Jun sa pamamagitan ng pagsasara ng metal na pinto ng kanyang tindahan. Nang makita ito, agad na inutusan ni Jian ang kanyang subordinate na si Rui, na pumasok at hulihin si Lin Wan. Mabilis na nilagay ni Lei Jun ang mga pako at ilan pang bagay sa microwave. Pagkatapos nito, tumungo sila sa isang balon na nagsisilbing pasukan sa isang underground tunnel. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Lei Jun sa itaas upang harapin ang kanyang mga kaaway. Matapos matagumpay na patayin si Rui, mabilis na bumalik si Lei Jun sa basement para samahan ang iba at nagpatuloy patungo sa exit. Hindi nagtagal, nalaman ng mga tauhan ni Jian na pumasok, napatay na si Rui. Lubos na nalungkot si Ying Tao, inaalala kung paano siya madalas na binubuli ng mga lalaki na kaedad niya noong bata pa siya. Sa kalaunan, nahanap siya ni Jian kasama si Rui at tiniyak sa kanya na hindi na siya dapat matakot, dahil si Jian na ang magiging ama niya, at walang maglalakas loob na mangbuli sa kanya. Binigyan siya ni Rui ng matamis na cherries at hiniling na kainin niya ang mga ito. Sa sobrang emosyon, si Ying Tao ay nagsuot ng tela na karaniwan niyang tinatakpan ang kanyang mukha, malinaw na nagpakita ng galit at paghihiganti, at pagkatapos ay tumungo upang habulin si Lei Jun. Nakitang mabilis na umalis si Ying Tao, nakaramdam ng pag-aalala si Jian at agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na samahan siya, nais na matiyak na ligtas ito sa kanyang paglalakbay. Gayunpaman, mahigpit na pinagbawalan siya ni Xiaoji, na sinabing siya lang ang pupunta at dapat manatili si Jian. Sa seryosong tono, idinagdag ni Xiaoji na 7 oras na lang ang natitira, at sa apurahang sitwasyong ito, dapat manatili si Jian upang matrack ang sitwasyon at maplano ang mga susunod na hakbang. Ang matatag na paninindigan ni Xiaoji ay nagpapakita na handa siyang makipagsapalaran para sa kaligtasan ng iba. Kahit nahihirapan si Jian na pakawalan siya, alam niyang para sa ikabubuti ng team ang desisyon ni Xiaoji. Nang marinig ang ingay ng mga kaaway na pumapasok sa lagusan, hinimok ni Lei Jun ang iba na magpatuloy habang haharapin niya ang mga kaaway. Nang mawalan siya ng malay, naalala ni Lei Jun ang sandaling binigyan siya ng kanyang anak ng relo bilang paalala ng oras at alarma, kung sakaling siya ay nakatulog. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang alarma mula sa relo ay tuluyang nagpagising sa kanya mula sa kanyang pagkahimatay, at mabilis na sinundan ni Lei Jun ang iba. Sa kabila nito, natagpuan nila ang kanilang mga sarili na nakulong, habang ang bakal na pinto ay nakakandado mula sa labas. Samantala, nakatanggap si Jian ng ulat na ang tunnel ay gumuho at ang daanan ay naharangan. Nag-umapaw sa emosyon, inutusan ni Jian si Xiaoji at ang kanyang koponan na pumasok at hanapin si Lei Jun. Balik kasama si Lei Jun na nakakulong pa rin sa loob, sa sandaling iyon ang pari ay nagsimulang magdasal para sa mga terorista na namatay. Dahil dito, ang iba ay nagtanong kung bakit ipinagdadasal ng pari ang gayong masasamang tao. Ipinaliwanag ng pari na karamihan sa mga nagsusuot ng maskara ay napakabata pa. 3 taon na ang nakalipas, sila ay mga batang palaboy na pumupunta sa simbahan tuwing linggo, upang makakuha ng libreng tinapay. Noong panahong iyon, tinuruan sila ng pari na magbasa hanggang makalipas ang ilang buwan, bumalik sila na iba ang pananamit at nakasuot ng maskara, humingi ng karagdagang libreng tinapay. Sa kasamaang palad, hindi matugunan ng simbahan ang kanilang mga pangangailangan. Nang aanyayahan sila ng pari na magdasal, agad nilang tinanong kung tatanggapin ang kanilang mga panalangin, kung sila ay mga mamamatay tao. Hindi rin daw mababago ng mga tao sa lugar na iyon ang kanilang kapalaran. Balik kay Lei Jun, naalala niya noong siya ay malubhang nasugatan, at ang kanyang pamilya ay nasunog sa isang sasakyan. Sa mga sandaling iyon, nakatingin lamang siya sa malayo at walang magawa. Hanggang sa wakas,
nagkamalay si Lei Jun at nasa tabi niya si Lin Wan. Sinabihan ni Lin Wan si Lei Jun na ingatan ang chip na dala niya, dahil tila naglalaman ito ng lahat ng mga record ng pinakamalaking organisasyong kriminal sa Southeast Asia. Bukod pa rito, ang chip ay mayroong $3 billion sa electronic currency, na siyang target ng grupong nakamaskara na tumutugis sa kanila. Ipinaliwanag din ni Lin Wan na dati siyang miyembro ng grupo, kung saan kinuha ng organisasyon ang mga ulilang bata bilang mga miyembro nito. Gayunpaman, mas maswerte si Lin Wan dahil mayroon siyang mga kasanayan sa computer, na nagpapahintulot sa kanya na mabuhay ng hindi kinakailangang lumaban. Salamat sa kanyang mga kasanayan, si Lin Wan ay napromote din bilang pinuno ng IT department at binigyan ng access sa mga lihim na file. Sa hindi inaasahang pagkakataon, doon niya napagtanto na lahat sila ay naulila dahil sa mga kaguluhang gawa ng grupo. Dahil dito, naghanda si Lin Wan para nakawin ang chip sa loob ng 3 taon bago tuluyang nakatakas. Kumbinsido siya na sa tulong lamang ng labas masisira ang grupo, kaya't hiniling niya kay Lei Jun na ilabas ang chip. Sa hindi inaasahang pagkakataon, agad na tumanggi si Lei Jun, sinabing lalabas silang lahat ng buhay, kaya't hiniling niya kay Lin Wan na dalhin ang chip. Pagkatapos ng talakayang ito, isang malamig na bugso ng hangin ang biglang humampas sa madilim at makitid na tunnel, na sandaling nagpatigil kay Tainan. Mabilis na napagtanto ni Tainan na kung may pumapasok na hangin, nangangahulugan ito na dapat may daan palabas sa isang lugar. Sa bagong pag-asa na ito, nagsimulang hanapin ni Tainan at ng kanyang koponan ang pinagmulan ng simoy ng hangin. Sa wakas ay natuklasan nila ang isang seksyon ng pader na mukhang marupok at bahagyang naiiba sa lahat. Maingat na sinubukan nila ang kanilang makakaya, upang buksan ang isang puwang na sapat na malawak. Matapos ang isang nakakapagod na pakikibaka, matagumpay nilang sirain ang pader, at sa likod nito ay may daan palabas. Samantala, nakahanap ng mapa si Jian, na ipinapakita ang ruta palabas ng tunnel na nakakulong sa kanila. Napagtanto ang kahalagahan ng impormasyong ito, hindi nag-aksaya ng oras si Jian at sinabihan ang kanyang koponan na maghanda. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na mabilis na pumunta patungo sa exit, na nakamarka sa mapa. Dahil dito, umaalingaw ang tunog ng kanilang mga yabag sa tunnel, habang nagmamadali silang sumunod sa utos ng boss, hindi pinansin ang takot na panandali ang naramdaman. Isang bagong espiritu at pag-asa ang bumangon sa kanila, kaya naramdaman ni Jian ang malaking responsibilidad na tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng miyembro ng kanyang koponan. Sa eksaktong 5 AM, nahanap ng grupo ni Lei Jun ang daan palabas sa pamamagitan ng air duct sa tunnel tower. Bilang resulta, agad na ipinahayag ni Tainan ang kanyang pasasalamat, dahil sa wakas ay malalanghap na nila ang hangin sa labas. Gayunpaman, biglang umalingaw ang putok ng baril. Matapos matagumpay na maalis ang isang sniper ng kaaway, mabilis silang umalis sa lugar. Hindi nagtagal, dumating si Jian at ang kanyang team sa lokasyon, at agad silang hinanap ni Xiaoji ngunit hindi sila nakita doon. Nang tumingin siya sa isang bodega sa hindi kalayuan, natuklasan niyang ligtas na nakarating si Lei Jun at ang iba pa. Kasabay nito, napagtanto ni Lei Jun na hahanapin siya ng kaaway sa bodega na iyon, ay agad na hiniling kay Tainan na kunin ang ibang kasamahan. Bagamat sa una ay tumanggi sila, iginiit ni Lei Jun na dapat ay masecure ni Lin Wan ang chip, hanggang sa wakas ay umalis sila at iniwan siyang mag-isa. Di nagtagal, nakatanggap si Xiaoji ng ulat na dumating ang kanyang mga tauhan sa bodega upang hanapin ang kalaban. Matapos matagumpay na maalis ang kalaban, agad na kumuha si Xiaoji ng isang kagamitan sa komunikasyon at nakipag-usap kay Lei Jun, na nagpaalam sa kanya na naghihintay siya sa kanya. Dumating doon si Xiaoji at ang kanyang mga tauhan, kaya nagkalat sila at maingat na hinanap si Lei Jun sa lugar. Sa halip, natagpuan nila ang kanilang mga namatay na kasamahan sa lokasyon. Hindi nagtagal, nagtipon sila sa isang punto pagkatapos marinig at makita ang isang laruan na koneho, hanggang sa isang pagsabog ang nangyari. Habang inatake ni Lei Jun si Xiaoji, tumunog ang alarm sa kanyang relo, dahilan upang mapansin ni Lei Jun ang birthmark sa kanang bahagi ng leeg ni Xiaoji. Dahil dito, agad niya itong pinakawalan dahil anak niya si Xiaoji, na mahigit 10 taon na niyang hinahanap. Mabilis na sinaksak ni Xiaoji si Lei Jun ng kutsilyo sa kanyang tiyan. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Xiaoji ay gulat na para bang naalala niya at napagtanto na si Lei Jun ang kanyang ama. Sa gitna ng sandaling ito, biglang dumating si Jian at agad na sinaksak si Lei Jun.
Gayunpaman, nagawang hawakan ni Xiaoji ang espada, na sa sandaling iyon ay inutusan siya ni Jian na mabilis na patayin si Lei Jun. Hindi nagtagal, ipinaliwanag na si Lei Jun ay malubhang nasugatan at nakoma pagkatapos ng pangyayaring ito. Samantala, nagpa siya si Tainan na bumalik sa China at manirahan sa bayan ng kanyang ama, na nananabik ng kapayapaan at katahimikan matapos dumaan sa iba't ibang mga salungatan. Sa kabilang banda, si Xiaoji ay nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong, bilang resulta ng kanyang mga ginawa. Sa pagtatapos ng kwento, makikita si Lin Wan sa airport, kung saan kumakaway ang pari bilang paalam sa kanya. Pagkatapos ay kinuha niya ang chip mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito kay Lin Wan. Sa seryosong tono, ipinarating ng pari na lagi silang magkasama. Nang marinig ang pahayag na ito, nagulat si Lin Wan, nakaramdam ng magkahalong kaligayahan at kalungkutan. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.